atong Ginoo. Amen. God bless na tong tanan. May igsoon nakasuway na mga namoy wala gi-expect unya ni abot. Karong kabuntagon nagtuod ko nga kitang tanan nag-expect jud ta. Expectant jud ta sa presensya sa Ginoo. Amen. Tinuod jud nga ni hugpa jud ni fall kay atong gipangandoy we yearn for God's presence. Ug bag-o lang jud ni akong testimony sa to. O ko bantay nga nag-worship ko sa Ginoo ba. Pag mata na ko pag human na sa worship, kuan mo din, naghagbong mo di akong luha. Nakasuwan mo nga nga deep nga worship nga, kuan na jud ba, nakalimtan na nimo ang imong kaugalingon. Kuan na jud, it's not about me. Dili na jud ni mahitungod nato. Kundi mahitungod na jud ni sa presensya sa Ginoo. Mao na nakanindot mga igsoon nga, kani atong gibuhat, matag Domingo, dili ni mahitungod nato. Mahitungod ni sa atong buhi nga Ginoo. Pero naay mga butang nga wala jud nato gi-expect. Sa una, kanang fans lagay ko sa Hillsong. Hantod karon pero sa katong old classic nga Hillsong, magtigom jud ko kanang kwarta, dili ko mukaon sa compound sa kong allowance. Nagsugod ni siya pag high school. Kay sa una, kung nakaabot man ni CD pa man to. Karon kay YouTube naman, Spotify, nga ma-download na to free. Sa una paliton jud. Naguna sa CD kay tape, cassette tape. Nya sa akong ka-fan sa Hillsong, nagsuwat ko news, kanang naman sila newsletter per month man siguro. Nagsuwat ko, ni-reply sila, gipadalaan ko nila kanang poster, lipay kayo ko. Yan sa akong una, kanang sa man dyan ni maring Hillsong, ang nakaari, gamay naman kayo, no? Don Moen, dugay na, 1990s. Ang Planet Checkers, magsigbalik-balik, pero kasagaran ato sa Manila. Unya, mga 3 weeks ago, na-chat nga, Pastor, kuyog ta sa Hillsong nga concert. Hillsong concert karong September ara sa SM Seaside Arena. First time na sa Cebu nga Hillsong jud katong sa Australia. Ang katong nagsigbalik-balik ari kay Hillsong London man to. Kumutan na mo unsam nang Hillsong nga nagkanta sa Shout to the Lord pero dili na ni sila nga batch mga bag-o na ni. Pero naay nahibilin nga mga original nga mga members sa worship team nila. Kasi ganon jud sa kanta, katotong kanta ganina nga, free to dance, Jesus, I'll dance before your throne, akatong fall, I love to worship you, my God. Ang ato pa yung kantahon niya, mga Hillsong. Ang Hillsong kay gidihugan pag-ayo sa Ginoo, mahitungod aning music, o wala dyan ako gi-expect, pagkuhan, oy, naana mi ticket, o kung kamo may gusto, nangandoy mo, panganduyan ninyo, pero kuana na hurot na jud ang ticket, dali kayo. Te, paglukat og ticket, ako yung gisagon ni Renda, di mo ko kay Bob, kanang dali man kay na puno. Pero pag IPM, ay naana ni gawas na. Ug nako i-share my son nga nag-expect na ay poy naglukat og ticket, nag-expect siya. Lipay na kay siya nakalukat siya og ticket sa Hillsong. Nya sa website kay high-tech na maron, dili na magkakailangan mo adto mo linya. Ara naman na sa cellphone tanan sa online. Nakalukat na siya, pagtanaw niya, sunod man di ay September 18 ang concert sa Hillsong ari sa Cebu. Nya September 20 sa SM Mall of Asia sa Manila. Taga Cebu siya, nya ang iyang nalukat, tungod siya ka-excited. Ang dito man sa Manila, nya kuan man transferable. So ang iyang gibuhat, na-post siya dito, siya, lipay na unta siya, lalipay siya nga nasa ticket. Pero dito man sa Hillsong Manila, maglukat na lang po siya ticket sa aeroplano para mo ato sa Manila, mangita og hotel, ingana ka paspas ang panghitabo sa wala niya gi-expect tungod sa excitement. Ug karong semanahan napoy usa ka tag-iya og Airbnb nga wala siya nag-expect. Ang iyang balay smiley lang na tanan no kay makita ang mga naong sa involved. Wala may dautan nga ipa-house blessing ang balay. Pero ang nakaapan matod sa tag-iya kay gi-claim giangkon nga iyahaning balay iyang publishingan para ang katong mga nagpuyo nga mga daotang espiritu manglayas. So ang tag-iya wala nag-expect. Karong kabuntagon magisgot ta og butang nga wala gi-expect nga moabot anang lugara. Nga ba si James Daniel? Usa ka sayo sa buntag, nagmeeting ang mga
Enlam Pastors ato sa Jollibee sa Babag. Kana yung crossing sa Padong si Selex. Nag-meeting me, kaon. Ano may familiar nga naong si Bikoy di ay naabot ito. Wa mo ko gi-expect. Naday sila duwa ato sa Talisay ba to or sa something sa South. Ang title na ito karong kabuntagon. At the same time, God is moving. Sa panahon nga wala to gi-expect ang Ginoo kay nagpanlihok di ay. Nagtuo ta na mga igsoon. Nindot ni siya nga hope nga abi na to wala pero ang Ginoo nagpanlihok di ay dito sa pinakaluyo so wa na to gi-expect ug sa sakto nga panahon ang Ginoo i-reveal niya ang blessing, ang tubag, ang solusyon. Ug before ko mapadayon naay usa ka movie skit. Naay usa ka FedEx delivery guy or atong tawgon sa tuwa og tig-deliver og Shopee. Unya ang package kay gihatagan yun og dako kay nga value sa kaning delivery guy. Pero FedEx atong context ha. Nitabok man ni og kanang ocean ang kaning barko. Nya nalunod ang barko. Same atong illustration last Sunday. Tagboat lang to. Karon barko jud nagbit-bit sa mga package sa FedEx. Unya ang katong delivery guy, pagkalunod na padpad siya sa isla, 5 siya katuig dito, natanggong. Yan ang katong usa ka package nga naama na pangano, na pangan dito. Patrono Carillas, address, number. Sa una ibutang man ang amount, karon wala na amount. Na-rescue ang katong delivery guy. Come on, kani nga package important. Wala niya ablihi sulod sa 5 katuig. Taon man naabot siya sa balay sa katumpangan ug naay address. Siya, ma'am, naana ang imong package, 5 ni katuig na late. Pero tungod kay taga FedEx ko, always kana mo deliver jud me. Lahi man sa tong order ta, cancel, wala ka dira, di ka paabuton. Pero kaning FedEx matod sa story o sa skit. Iya jud gihatod dito, human sa 5 katuig ang box. Wala jud to nabasa kaya jud giisa para dili makuan sa bawd. Di mo uwanan. And siya, ma'am, una ko mulakaw, pwede na ko may bawaan. Unsay sulod ana nga package. Siya, walay problema. Grabe jud mo no, taga FedEx mo deliver jud mo. Always mo deliver bisan dili always on time pero inyo jung i-deliver pag abli dito ang sulod kay satellite phone. Na pwede di ay makakontak bisan way signal. Ang lain nga sulod kay naay GPS tracker. Nga kung i-on to, makita, malukit asa to nga isla na padpad ang katong tig-deliver. Ang sunod, pag-abli, na ay kanang water purifier, kanang isagol sa tubig para himong luwas nga imnon. Pag sunod pa yung kuha sa katong babay, ang sa package, na ay fishing rod. Ang last, ang ikalima nga item, dako-dako man to nga parcel, na ay putos, nga na ay sulod mga liso. Pwede niya itanom o mahimo niyang isuwa sa isda nga makuha. So mauto ang end sa skit. Nag-expect siya nga sa isuda nino, sa nina ra baka. Pero ang sulod di ay kay mao dito ang butang unta nga makaluwas o mopadali sa iyang sitwasyon. O karon kabuntagon atong ablihan ang package nga gikan mismo sa atong Ginoong Hesus nga iyang gibilin para sa tua. Para dili ta mahimong stranded sulod sa isla pila ka tuig, walay tarong nga kaon, walay limpyo nga tubig nga giinom, walay communication, nga all this time, naara di ay ang solusyon, naara di ay ang package, naara gani sa atong balay, naara sa atong bulsa. So ako mong dapit pag-abli sa atong mga Bibles sa Genesis chapter 22, verses 1 to 14. Ato lang yung basahon verse by verse. Unya, wala madugay, gisulayan sa Dios Abraham og gitawag siya. Abraham. Og si Abraham mitubag. Aniya ako. So ato nakita sa gi-highlight dira, God tested Abraham.
Pero dili ni siya testing nga gitintal. Kundi gi-examine sa Ginoo ang kasing-kasing ni Abraham. Nakuha na ito mga igsoon, ang kaning nga testing kay gi-examine. So kung naaday mo abot, atong dalon sa itong panahon karon, kung naay mo abot nga testing, sulayon ta, pinagi sa mga kakulian sa panglawas, gilutos ta, gisulayan, gi-examine sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Kung unsa man jud amo gawas ani. Og ang pulong sa Ginoo nga nagsigig katanom sa atong kasing-kasing, sa atong unahuna, sa tibuok nga pagkakita, sa pila ka buwan, pila ka tuig nga nagsunod ta ni Jesus, mao ni ang atong answer panahon sa testing, panahon sa examination ni Lord sa atong kasing-kasing. Verse 2. Miingon ang Dios, dad-a si Isaac ang bugtong mong anak nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moraya. Panuroy mo didto, pagpalit mo mga souvenir, dili ningon ra ihalad siya pinaagi kuan lang i-anoint lang og oil, dili pagsunog kaniya dito sa bukid nga itudlo ko kanimo. Ubay-ubay ta diri nga naatay only son or only daughter. Ang kaning testing nga gihatag sa Ginoo, kuan jud ni, kung sa English pa, startling or grabe, surprising na. Kasoy na mo gi-exam mo nga, uy, wa mo ko katuonan eh. Grabe man kaning nga exam. O kaning testing, nag-activate ni og special high level nga klase sa pag-examine sa kasing-kasing ni Abraham. Kay ihalad ang iyang nag-inusarang anak nga ginganlan og si Isaac. Nagpasabot ni sacrificing nga patyon ni Abraham para sa paghalad ang iyang nag-inusarang anak nga si Isaac. Mato sa scholars, kay gitawag man nino sa lain nga version nga kani take now your son. Sa lain nga version kay lad, L-A-D. Ang kaning lad or son or ang pagtuon nila nigawas nga ang kaning bat-ana nga si Isaac nagpangidaro na ni og 20 years old more or less. Kaya nga naman nakaingon sila kay si Isaac ang katabang og pagbitbit sa kahoy para isugnod dito sa altar. So diri pa lang ato makita nga ang kasing-kasing ni Abraham, grabe ka masunuron sa Ginoo. Dili lang sa Abraham atong highlight, bisan na sa Isaac. Walay daghang reklamo. Nabay mga 20 years old diri nga mga anak, mga batanon. Di ba mga ginikanan, reklamador kayo? Di mo hugas og plato. Ang kung hugas magani ang ilarang gikanan. Dili pa jud ituwad para mo-drain ang tubig, magpundo pa jud ang tubig. Kung manglaba man gani ang ilarang sanina labahan. Sa atong panahon, dili na 20 years old, 15, 14, 12 years old, magdinunggabay, maghatag og mga message sa internet para way klase. Sa una ang hulga kay kung muuwan, bagyo, or init, or linog, karon naapil na kung naay mo hulga, naay mamusil, tibok eskwelahan, way klase. So sa atong panahon, nagka-grabe, nagka-worse, nagkadautan ang panahon. Sa balik ta ni Isaac, ang iyang edad mga more or less 20 years old. Nagunaw na siguro si Abraham nga, ang kanang sugo sa Ginoo, mutapos ni sa Abrahamic covenant, ang gisaad sa Ginoo, ngadto ni Abraham. Nga imong kaliwatan, sama sa kadaghan sa bituon, kadaghan sa basa baybayon. Sa Abraham, dili, madyan ako makakuan. Reality o expectation, dili yun magtakdo. Yet, Abraham obeyed. Mauna na kanindot maigsoon. Natay makuha karon sa pulong sa Ginoo atong gi-unpack. Bisan unsa ka irrational, maglilisod tag sabot sa isugo sa Ginoo. Sa gusto niyang ipabuhat, higugmaan ni, buhatan ni, adtuan ni, isulti ni, pangayo pa sa ilo, bisan unsa ka irrational sa atong nauna, dili man alkansi man jud ko ani, usar ka anak, ihalad pa jud patyon, sunugon. Pero Abraham obeyed. Ang setting ani kay naa sa Moraya. Ang Moraya karon kay mao ni ang
old city sa Jerusalem. Naatay picture kitang tanan na kaadto pag January, mauna ang Temple Mount sa Jerusalem. Nganong na ingon man ang word nga kanang ni look up si Abraham ni kadtao nigbasa nato. Kay elevated ni ang Jerusalem. Pag first day og night og second day po to, dito may sa Bethlehem, medyo distansya ni siya, pila ka minutes ang biyahe. Kuan, mountainous, bukiran nga mga bahin, saka kanaog. So atong masabtan, o mas masabtan pa, unyang tataod, nganong pag abot na, tulo ka adlaw nga biyahe, gikan sa Beersheba, padong sa Mount Moriah, or sa Jerusalem, tulo ka adlaw nga biyahe, lakaw, kuyog sa duha ka sulugoon. Mao ni ang close up ug mao ni ang close up sa picture sa Temple Mount. So, arita sa verse 3. Busa sayo sa pagkabuntag, nag-andam ni si Abraham, nangahoy si Abraham alang sa halad. Gisangunan niya ang iyang asno, sumao nilang mode of transportation, o gipakuyog niya si Isaac, ug ang duha niya kaulipon. So si Isaac, duha kaulipon, ug si Abraham, upat sila tanan. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Verse 4. Sa ikatulong adlaw, sa layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit. 5. Unya, giingnan niya ang iyang mga ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno. Kami ni Isaac muadto didto aron pagsimba ug mubalik. Raunya kami nga ni grabe nga faith. Gisugo siya sa Ginoo nga ihalad patyon sunugon, pero si Abraham ingon, we will worship and return to you. Pwede ba imong lingion imong tapad? Pangutan na, unsa ang pinakataas nga oras nga nagbiyahe ka? Pwede eroplano, bus, barko. Ang pinakataas nga oras sa biyahe kay at natanggong naman dyan ang sabon nga gisige na tog announce, tagaan na tog sabon nga Cleopatra para nagsunod nga biyahe na ay gamiton nga sabon. Kisa ningon 24 hours. Isang kamot. Duha ka adlaw nga biyahe. Na ni biyahe duha ka adlaw. Land trip kanang connecting ba? Eroplano, barko, nya nagbus, pagkama nagkabayo, kama nagkuan nagsakay na pagkabaw. Na biyahe nga na. Si Kaloy sa Mindanao pila ka oras loy tanan or adlaw? Sa kagabi ko sa kadlaw, so duha ka adlaw na or 24 hours pod. So napay lain. Sige, so si Zed og si Kaloy ang hatagan og kuan ni Pastor Arinda o niya og kuan Cleopatra nga sabon. Atong nakita we will worship. So sa next slide, ang pag-obey di ay, ang pagsunod di ay kay worship ba ni siya. Naghisgot na ta nga ang wise builder, kung tumano na to ang gisulti sa Ginoo sa mata sa builder sa magtutukod nga nagbuhat og balay ibabaw sa solid nga bato. Hisgotan pa yun ito unang Domingo, more than words. Kung ato yun ding buhaton, i-aplikar ang pulong sa Ginoo, ang atong pag-obey kay pagsimba di ay ni siya. Nakadungog ta mga igsoon. Ang atong pagtambong karon kay pagsimba ni siya. Ang atong pagpasalamat kay ni-obey ta. Pagpasalamat bisan unsa ang circumstansya. Pag-ampo sa tanang panahon. Ang atong obedience sa word, pagtabang, paghigugma, pagpasaylo, pagpailob, ang pagpakita sa bunga, fruit of the Spirit sa Galatians, worship ni siya. Ang atong paghigugma sa atong pamilya, obedience sa atong higugmaa,
ang gipiyal sa Ginoo sa imuha. Honor your father and your mother. Worship ni siya. Ang pagtinarong nato sa tong trabahoan kay worship ni siya ngadto sa tong Ginoo. Ang pag-submit nato sa authority kay worship ni siya atubangan sa Ginoo. Dili man kanato ma-realize mo na kanindot wa na to expect ba nga oy nakasimba man ko sa Ginoo. So simple nako nga pag-share sa pulong sa Ginoo. Great Commission sa pagsimple nga pag-share, pagtan-aw nimo ang imong kauban, classmate or office mate, pirte na jud kabitay ang iyang paniudto kay kanon na lang puros giparisan og pan. Parisan og puro na carbohydrates na imong bound pod kay puro protein. Ang simple ni mga pag-share sa imong blessing. Wala na jud koy plite. Ayaw paglakaw kay nag-uwan. Worship ni siya. Ang paghigugma nato sa mga buluhaton sa Ginoo, pagsuporta nato kay worship ni siya. Obedience is worship. Pwede ba nato isulti obedience is worship? Obedience is worship. Ang tulo ka adlaw nga journey, kato atong nadunggan kay 24 hours man to nga journey. Lakaw nga journey. Naa sila'y asno or donkey. Mga tanata, Zed, sa 24 hours ni mga biyahe, unsay na si mga nahuna? Paabot na, ano sa man kumabot? Naisalida, are we there yet? Sige ta pa, abot na ta. Wala pa, mauna na, dili pa. Si Kaloy sa Mindanao, unsay mga nahuna, Loy? Kapoy, kidnapon baka ko diri, o unsa baka mahitabo. Mao na tong stigma, no? Pero sayop na, malinawon nga lugar. Nalay, pipila ka parts nga, nain mga nagsukol sa gobyerno, maunang na himong gubot. Pero sa tulo ka adlaw nga biyahe ni Abraham is ako yung siyang duha ka sulugoon unsa ka dito ilang gistoryaan. Ano ang latest? Unsa kita ka ato nga kuan nahitabo. Naka-reflect dito sila si Abraham sa maning gisugo sa Ginoo. Grabe man nga testing. Pang level 10 man eh. Pero walay daghang pangutana. Walay pagpaling-paling. Ubisan gani nga sakto pa ba kanino? Morally right pa ba kani ang gisugo sa Ginoo? Nga ipapatay man na akong naginusarang anak. Way daghang pangutana. Mao na ato nakita nga si Abraham na imong amahan. Great nga faith. Mao to ang gikuhaan sa kanta nga he was called a friend of God. So sa lain na nga topic, si Abraham kay kumpiyansa kayo. Kita unsa man ta ka kumpiyansa sa kakayahan sa pulong sa atong Ginoo. Sahay Lord, lisod jud kaayo. Lisod kaayo. Pero si Abraham kumpiyansa kayo nga iyang gipasiguruan ang iyang servants ang duha ka sulugon nga mobalik ko og si Isaac. Wala siya ingon nga huwata lang ko ha kay mobalik ko si Isaac. Kuan pa ni 50-50 pa ni. Kita uban nato man ta Lord na ipagsulay 50-50 kung makabalik pa ka kuan ni o dili na. Pero si Abraham atong kuhaan og lesson. Lord naman give me faith like David, Moses kada nasa kanta. Karon mga ta Lord bisan tipik lang nga pagtuo ni Father Abraham matud pa sa kanta sa mga bata. Si Abraham na mention pagbalik sa Hebrews 11, appeal sa heroes of faith. O kita dito kung unsa ka kumpiyansa sa Abraham nga ang promise sa Ginoo, Abrahamic covenant nga managahan ang imong kaliwatan, permanente jud. Mauna ang nakanindot sa atong Ginoo kay kung mosaad siya permanente ang iyang saad. Dili jud mausab, dili mapaling-paling, nagkatataod mausab ay napapadlong man ka. Magso na realization ba nakuha nako. Lord, gusto mi nga mo reflect maliwat nimo. Parihaan ni ba ang promise sa Ginoo, ang iyang gugman para nato dili jud mo paling-paling. Kung magbinuotan ta man, ninuot ta pag-ayo, gigugma ta sa Ginoo. Kung mapandol ta, ma-slide ta, ma-discourage ta, molaylo ta, gigugma gyapon ta sa Ginoo. Umaigsoon mo ni akong gusto nga ipaabot sa tuwatanan karon. Nga diri sa church, kita nga mga anak sa Ginoo, mga tinawag ang church, ang mga called out man nino, dili man ni building. Nga bisan unta kung magbinuotan ang atong isig ka Kristohanon, atong higugmaon. Panahon nga medyo makuan pod,
palpak pakyas o na fail ang love towards sa atong isika Kristohanon kay pareha ra jud unta gihapon. Dili magagad oy biutan makakaron masigugmaon te ka pabadlong man ka daghan makagipang buhat nga supak sa akong gisulti sa atong kuan di na ti ka higugmaon di na ti ka pakanon dili na ti ka tagaan og kuan pang data nimo pang bound pang pliti mao na akong prayer nga diri sa God of glory muliwat ta sa atong amahan nahimot ang anak sa Dios Amahan through Jesus Christ ug sama sa promise sa Ginoo siyang love para ni Abraham o para sa tanan nga nituo kaniya nga dili mapaling-paling magbinuotan magtinarong or mapakyas dili man na malikayan nga masipyat yun ta makasulti tag mga pulong nga or makabuhat tag mga actions nga nakapasakit nakapahiubos pero nagpray ko mga igsoon mo ni akong prayer tag adlaw Lord nga magkinaunsa ang buluhaton dili lang kita dili sa Lapu-Lapu o tanan nga churches nga dili na to ibase sa merit nga nagtinarong mas gugmaon kuan binugoy dili na kuan equal og mao na ang gingon ba sa Tagalog nga na murag layo ra maging sino ka man nga kuan dili magagad kay dili ni mahitungod nato ang atong journey sa sanctification adlaw-adlaw ginabag-o ta normal na siguro nga mo paling-paling ta kay di man ta Ginoo pero mo ni akong prayer ug mo ni akong nakita nga dili jud unta ta magagad sa performance sa matag usa nato para mopakita ta og pagtagad importansya mga anak ta tanan sa Ginoo dili na walay maka-snatch nato gikan sa kamot sa Ginoo so walay reason nga magpakita ta og animosity kanang murag hostile kita ba sa matag usa kay kitang tanan anak sa Ginoo pareha ta og padulngan tanan so mohatag ta og love nga susama sa Ginoo agape love lawom nga pagsabot lawom nga pag-unawa lawom nga oy kuanra na okay ra na makabawi ra ka ana be better next time mao na kong prayer ug mao ni atong nakita ni Abraham nga gikutlo siya pagbalik ni Apostle Paul sa Hebrews 11 nga confident jud kay si Abraham nga ang promise sa Ginoo permanente jud ni dili jud ni mausab. Nituo siya nga kung si Isaac manggani mamatay dito sa Mount Moriah, ang Ginoo able nga mo pabuhi, mo pabanhaw, mo hatag og kinabuhi pagbalik ni Isaac. Ingana ang faith ni Abraham. Ug kung mamatay manggani si Isaac able o kaya pud sa Ginoo nga bisan tiguwang na si Sarah o si Abraham na sila sa old age, advanced age. Hatagan sila laing anak mao na ang dagdagan sa hunahuna ni Abraham. Kung mamatay ni kaya ni banhawon sa Ginoo. Kung mamatay jud pwede ni nga pulihan sa Ginoo. Ingana nga klase nga faith. Arita sa verse 6. Genesis 22 verse 6. Si Isaac maoy gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad. So nag-justify ni siya nga si Isaac mga 20 na jud ang edad. Yan nakadaog naman sa mga kahoy nga igsusugnod. May padayon silang duha. Verse 7. Wala madugay gikan pagbiya nila sa ilang balay sa Beersheba padong sa Moriah. Maom pa ni ang permiro nga nangutana jud si Isaac. Wa na jud siya kagwanta. Tay ra iyang gisulti. Si Abraham itubag. Unsa man anak. Nangutana si Isaac. Tay, ania ang kalayo ug sugnod. Apan hain man ang ihalad nga nating karnero. So nagdalag kalayo ug sugnod. Posible nga gipa buhaton ni Abraham sa duha niya kasulgon. Bit-bit na og kung ma-picture out na to torch ug kahoy nga igsusugnod. Si Abraham, si Isaac nagbitbit sa mga kahoy. Verse 9.
sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran. So nag-assemble si Abraham og altar og ibabaw ni ini gibutang niya ang katong mga kahoy. Kadaghan nata nakahisgot ani nga ang usa ka 20-year-old gigapos wala ni sukol. Gigapos siyang iyang anak og gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Sa karon nga moment, gusto na ko nga atong ibutang ang atong mga naka-built-in na to nga YouTube or Netflix sa itong nahon na ato ning himuan og salida sa atong tagsa-tag sa kalingkuranan. Nag-assemble si Abraham og altar, nagpile siya mga bato, gibutang niya ang kahoy. Nya ang 20-year-old niya nga anak nga si Isaac, iyang gigapos. Walay daghan nga pagsukol. Walay daghan. Ato na kita, kung atong dalon sa itong panahon, kung, di ba Joshua 24, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang papa nangalagad, pagsulti niya, nak, mao niya itong buhaton, magsimba ta sa Ginoo. Ang anak, walay daghang reklamo. Mga anak, kumusta man kung hagdon ta sa itong amahan og simba? Nak, mo simba ta. Ganang sugdon ta gapos ba, para ni Isaac. Kaya manimba ta. Ang uban na to, grabe kayo mo kisi-kisi. Nakakita pa lang sa, itabok-tabok lang na to, nakakita pa lang sa PC. Wala, nidagan na. Si Isaac, musimba dyan ko, obedience is worship. Pariharagod na mo yung mga pet nga iro, nga nakakita pa lang sa giandam ni mo nga shampoo, sabon, or nag-andam na ka sa hose o sa balde, sa tubig, ang iro, wala, nidagan na, layo na kayo, ni sok-sok, ilaw sa lamisa. Migsoon dili ta iro, mga anak ta sa Ginoo. Kung panahon sa ating simba, mo simba dita, walay daghang reklamo. Walay daghang reklamo. Si Isaac gapos, kaman gipahigda, ibabaw. Nakasoy na mo higda, ibabaw sa kahoy. Kasagaran na to, naanad naman no, minimum na foam, banig. Si Isaac gipahigda, ibabaw sa kahoy. Dili jud komportable. Sa Isaac dito. Padayon ta sa verse 10. Ug una nako basahon. At this point sa story ug sa real kuan man ni, real life event man ni. Atong nakita nga kung unsa ka andam si Abraham ug unsa ka submissive si Isaac. Ato jud nakita nga sharp, tin-aw kaayo ang pagsalig ni Abraham ngadto sa Ginoo. Ug mao na kong pangandoy mga igsoon para nako ug para natong tanan nga mahimo untang tin-aw kayo ang atong pagsalig sa Ginoo. Na kung unsay gingon sa pulong dili ta magduha-duha pagsunod, kung unsay gi-reveal sa atong worship, nakikistorya ang Ginoo sa atong damgo, of course atong i-balance sa scripture nga dili ta magduha-duha nga mahimong sharp. Lord, mosunod ko. Lisod kayo, murag di na ko masabtan, pero ikaw may nagsulti, mosunod ko. Sa atong basahon verse 10. Unya, gikuha niya ang kutsilyo, aron patyon na unta niya si Isaac. So nanata sa pinaka-climax nga part sa story. Nagkuha kutsilyo para luglugon, para paagason ang dugo ni Isaac. Kauman dauban, ingana ang paagi sa paghalad. Verse 11. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham. Mitubag siya, ania ako. Kung si Abraham dili faithful, dili obedient, oy pagsalig sa Ginoo, kinsa man ni nagtawag nako? Ginoo ba kaniya o dili? Kung nakasoy na mo na kay gitawag, dili real time. Nagpaungan na ang gripo. Paungan ang gripo. Kay awas na, nigdagan na sa tubig mo. Sud na dito sa kuan, sa balay. Paungan ang nilungag kay kuan na, itom na kayo. Kung naay gap ang listening, naay problema. Mao na itong nakita, pag tawag yun sa Ginoo, Abraham, Abraham,
Instant ang reply. Inga nakasuod si Abraham ug si God. Nga tagatawag ni Yahweh, ni Abraham, aniya ako. Kita, kumusta man, panahon nga motawag ang Ginoo sa tua. Aniya ako. Oh, di ba ang baby ni reply, di ba siya kasultig, aniya ako. Iyang gipaagi paghilak. May igsoon kung naipabuhat ang Ginoo sa tua. Lord, here I am, aniya ako. Sayon sultion pero kaya na ng buhaton. Ito, lisod man yun, pero kaya na natong buhaton. But the angel of the Lord, verse 11, apan mitawag, manatong gabasa, verse 12. Una dito mo padayon, ang kaning angel of the Lord, or messenger of Yahweh, sa kaning context, ang Ginoo mismo, maudi ay ang nakigstorya ni Abraham, angel of the Lord. Ang Ginoo mismo, ang nagtawag, Abraham, Abraham. Sa verse 12, ayaw unsaa, mao nang gisulti sa Ginoo, ayaw unsaa ang bata. Miingon ang anghel, nasayod na ako, pasar kaayo si Abraham. Nasayod na ako, nga andam kagayod pagsugot sa Dios. Kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Verse 13. Mitan-aw si Abraham, ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Ang kaning laking karnero, kay sa English ani kay ram, ug mao pa ni ang gigamit nga material para sa horn nga gitawag og shofar. Una mag-worship, mao ni ang ipatingugon kung naka-attend tag Jesus Reigns or mga conference, mao ni ang shofar o gikan ni sa lalaking karnero, ram's horn. Ug sa ani nga punto sa tibok Biblia, wala pay paghalad. Mao ni ang permiro nga event nga recorded sa scripture nga naay gihalad nga lalaking karnero. Ug mauna ni ang gisunod nga example hantod sa panahon ni Jesus. Ang kaning mga lalaking karnero or ram, ako na share gamay no nga ang Jerusalem elevated ni siya. Ang katong nga picture ganina kay naato siya sa kalimot ko ang sa tawag ato nga Mount of Olives. Naato sa Mount of Olives. So, Mount of Olives elevated. Ang katong Jerusalem elevated po to siya. Ang kaning mga rams sa dagan sa panahon mausa man ang landscape pero karon nga tuig elevated gyapon ang Jerusalem. Ang kaning mga ram dili ni common nga musaka sa Mount Moriah. Ug ang mga nagtuon ani ilang gisusi ug ang mga nature mismo mga eksperto ilang napamatud-an nga ang kaning mga lalaking karnero kay dili jud ni natural nila nga musaka ug mga habog nga mga sakaon ug labaw na ni kaning Mount Moriah nga habog. So sa akong gisulti kanina natay mga butang nga wag gi-expect niya ni abot ang kaning ram mga gisuon wala jud ning gi-expect ni Abraham nga naa didto sa ibabaw. Kaya dili ni go ni against sa ilang nature nga sakag mga habog nga mga bukid o bisan gani buntod. Og ang ram, ang lalaking karnero, naghatag ni og long term nga pagsamin sa substitute nga sacrifice para kang Isaac. Nga kung si Isaac unta to ang ihalad na ay ram. Og atong ning nakita nga intentional jud ni nga gi-provide sa Ginoo ang kaning provision. Milagro jud ni. Kay dili jud ni kasagaran nga ang ram mosaka didto ibabaw sa Mount Moriah. So ang obedience ni Abraham, nahatag namin ng illustration no, samtang Mount Moriah or sa Jerusalem Temple Mount karon, nagsaka si Abraham, salig lang jud ko sa Ginoo, si Isaac salig lang jud ko sa akong amahan nga nagsalig sa Ginoo. Mubalik ra lagi mi sa katong among gibilin nga duha ka sulugoon. Samtang nagsaka pod sila, nagbitbit sa kahoy ug sa kayo.
ang ram, ang provision sa Ginoo. Bisan dili niya kinaiya nga mosaka sa ibabaw. Tungod kay ang Ginoo kontrolado niyang tanan. Mahayop man na, nature, ang weather, ang yuta, ang langit, ang dagat, ang tanan kontrolado sa Ginoo. Mutuo ba tanam na magson? Tinuod na kontrolado sa Ginoo ang tanan. Kay siya'y nagbuhat ni ining tanan. Ang science mo claim sila, gikan man ta sa evolution, gikan ta sa unggoy, dili ta mutuo na kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga gihimo ta sa image. Kung mutuo mo ana, maom puno ang uban, ay duol pa jud. Ayaw dili na tinod. Dili na tinod. Gipangga ta sa Ginoo, gihimo ta sumala siyang image. Milagroso nga provision. Ug sa sakto nga timing, perfect timing sa Ginoo. Nag-abot yun. Kuan mo nga Hollywood kayo nga moment ba? Kung sa movie ni siya, nya story man ni, tinuod true story man ni siya. Padung na jud ang kutsilyo nga gigunita ni Abraham gipugngan sa Ginoo. Ang Ginoo mismo nagsulti nga ayaw na-prove nako nga mutuman jud ka. Paglingit ni Abraham, paghangad niya, naa dito ang ram. O ang idea sa gitawag og naay vocabulary term sa salvation og substitutionary. Imbis si Isaac gipulihan sa ram, substitutionary atonement pagtabon sa sala. Gi-introduce ari og na-fulfill ni panahon ni Jesus Christ. Kaya imbis kita untan tanan ipanggapuson nya pangduslakon, pandauban para ihalad, dili man ta worthy, dili man ta angayan kay hugaw man kita na hagbong man ta sa sala. All have sinned. Walay worthy, walay angayan natong tanan. Si Jesus ra ang worthy. Mauna nga ang substitution, ang pagpuli ni Jesus para sa tong pwesto. Mauna ang hinungdan nganong ang pag-alagad nato sa Ginoo mahimo jong mabulukon, mahimong mapuslanon, mahimong mabungahon. Tungod kay ang nipuli nato kay angayan, ang iyang dugo angayan. Ug mauna karon nagtataod na makita nato sa right side na ang mga elements para na paghandom sa gibuhat ni Jesus didto sa cross, ang iyang lawas ug iyang dugo nga gi-symbolize sa pan ug sa grape juice nga gisulod sa cup. So sa verse 14, Abraham called the name of that place, the Lord will provide. Or sa Hebrew, Jehovah Jireh. Maune nga Jehovah Jireh. Kanan depende sa pag-pronounce, the Lord will provide. Jehovah Jireh. Kay ang Ginoo nag-provide, nagtagbo sa panginahanglan. Nga kinahanglan jud to nga mag-worship, maghalad jud sila. Kung walay i-substitute, kung dili mo provide ang Ginoo og lalaking karnero, nya walay lain dito, si Isaac ra jud madayon jud to paghalad og mamatay si Isaac. Pero tungod kay ang Ginoo nato, same God ni Abraham, pariha nga Ginoo nga gialagaran sa atong mga lula nga Kristohanon panahon sa 1990s, 1980s, same God nga gialagaran sa atong mga ginikanan panahon sa early 2000s, same God nga atong simba, gikantahan, muari jud ta taga Domingo kay magpasalamat og maminaw siyang pulong, same God naga-provide sa panginahanglan. Pero naay catch ani mga igsoon. Nakadungog man tano Romans 8:28. Unsa na pangutan mo tapad ko kay bawa siya Romans 8:28. Romans 8:28. Mata for all things unsa na? Work together for good, and we know that all things work together for good. Mao na gamito no. Bisa nagbuhat na katarantaduhan, man ta all things will work together for good raman. Mo ending ra ni og nindot may igsoon na anay sumpay to those. Unsay sumpay? Katong nahigugma sa Ginoo si Abraham ang iyang love sa Ginoo. Ay kun jud dili ma-question. Mata ay karon sikreto naman no. Wa man ta nakakita sa matagusan nato kakinabuhi. Natay gibuhat, Lord, nag-scatter jud ko ako ito kay ako jud ning i-support sa buluhaton. All things work together for good to those who love the Lord or those who love God who are called according to His purpose. Lord, mamaligya jud ko ani ko ana simi ko ana scam or illegal.
ipadedicate ko ni ang balay nga dili ako para akong ipalabas sa mamatay lang sultino sa afam nga iyahan ni napatukod na ang gipadala mao ni Mr. Kuan foreigner nga napundaran ako ang balay. Mao man to ang issue. Ang dili jud to mao issue mean nga nganong dedicate sa ato nga terminology or gipublishingan. Ang pinaka-issue jud nato kay giangkon ang balay nga dili iyaha. Maigsoon, the Lord will provide sa atong obedience. Si Abraham bi-obey, maong gi-provide sa Ginoo ang ram. Kung wala siya ni obey, dili makatilaw, dili makataste and see sa Abraham nga naaday gi-provide ang Ginoo dito ibabaw sa Mount Moriah. Same goes with us. Kitang tanan kamo nagtanaw online nga the Lord will provide. Di wa na to expect nga naaday dito ang ram, pero kinahanglan nga mo-obey sa jud ta. Kung di ta mo-obey, di ta mo tuman, dili ta mahimong manggialamon, wise builder. Puro lang pulong na alang atong worship sa baba niya, wala sa buhat. Dili jud ta makakita sa ram, sa provision. Makanta, the Lord will provide jud di ay. Daghan kita mga testimony nga nadunggan ana taga-exhort ni Sister Jinky nakahinumdum mo sa iya mga gipang share og sa pag-recall sa uban mahiwaga dyan ni ang parador ni Ma'am Jinky. Taga-paminon ako, ninduta aning paradora, oy. Nakahuna namon, mo-volunteer po ko, ma'am, nga manglimpyo sa inyong parador, mamilo ko sa inyong mga sanina. Kadagan niyang gi-testimony, pamatuod sa tua, nga the Lord will provide. Na ay mga bayranan, silduhanan, na siya gipatrabaho, wala na dyan, apikin, apiit na gasto na sa mga materyales sa konsumo. Kung atong tanawon ang timeline, ang katong nga blessing kay pila na to ka buwan or semana nga naa didto. Ang need kay wala pa. So sa pag-abot sa sakto nga timing, perfect timing ni Lord, tungod kay nagpray si Sister Jinky, Lord, mao ni akong need. The Lord nag-provide yun sa panginahanglan. Naablihan dito sa gihanger nga sanina, naman day gisok-sok dito. Dili biya ginagmay no, dili biya hundreds lang, thousands. Napo to higayon nga dili pod sa gihanger napo dito sa ubos sa parador kanang gipilo nga mga sanina. Same pod naay panginahanglan. Kitang tanan naay panginahanglan. Kung mag-obey lang jud ta sa Ginoo, di jud ta pasagdan sa Ginoo. Di ta pasagdan. Ang nagsalig sa Ginoo kay dili pa kaulawan. Mabasa na nato nasa Psalms. Nagbitbit ko ta sa pangalan ni Jesus. Nya magkata luuya na to, masayahay pa mang nas kalibutan. Maigsoon, the Lord will provide. At the same time, God is moving. So wala na to expect sama ni Abraham, inaaman dito ang provision sa Ginoo. Pag naog nila lipay jud kayo to silang duha. Nagdaig to sila sa Ginoo hantod naabot dito sa nagpaabot nila ng mga kauban katong duha ka sulugoon. Ingana ang blessing mga igsoon kung obey ta sama sa kinabuhi ni Abraham. Og akong i-klaro sa to ang Biblia kay timeless ni siya. Timeless kani nahitabo atong panahona, kaya sa Ginoo atong panahona, hantod karong panahona kay kaya gyapong buhaton sa Ginoo sa mga tao nga nagsalig og nahigugma kaniya. Amen. Ang atong bill, saka na. Padong naka, dili ikaw si Abraham, ikaw si Isaac, gihigtan. Gihigda na ka dito sa kahoy. Di nakakomportable, di nakakatog. Saan mo ka ni pagbayad, di saka man ang rate sa Miko. Maigsoon, at the same time, God is moving. Wala na to expect na ay mo bayad. Dugay na kayo nga, wala na, limta na ganini mo na ay blessing nga gitagana ang Ginoo para sa imuha, para sa inyong pamilya, kay gihigugma ka sa Ginoo. Amen? Ang health, mga sakit-sakit ng gawas na, ang provision sa Ginoo, ang giya sa Ginoo, ang wisdom, mag-provide yun ang Ginoo. Wala na, padung na dyan ni mamatay akong kadasig. Maigsoon, hangad sama sa gibuhat ni Abraham. Abraham look up og nakita niya ang ram
ang katong sungay, ang ramsor na sangit dito sa mga kahoy-kahoy nga gagmay. Ang Ginoo maga-provide ragayod. Amen? Dili na malalis. And sa next na picture, pasalamat ni Sister Sarah, nga nibati siya, nga nagpahimo jud siya, o siya ba kay mismo naghimo ani, nameplate na ara sa luyo. Asheret o Asher. Ang Asheret kay babae, ang Asher kay lalaki. So naana ta diri, naade ay ram na ay panginahanglan gi-provide sa Ginoo nga kita mahimong blessing tan-aw sa taning mubo nga video gi-share na ni siya sa online ug ato lang tan-awon sa makadyot. Lapu-Lapu City, Cebu. Karong umaabot nga Hulyo 12 hangtod 19, 2026. Ang Christ to All Foundation. Kauban ang Pastor for Change. Nagdapit kaninyo sa ipahigayon nga Miracle and Healing Crusade. Miracle and Healing Crusade. Kauban si Reverend Solomon G. Naveta, ang Ambassador of Healing, nga ipahigayon sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City. Ang buta makakita, ang pilay makalakaw, ang bungol makadungog, ug ang masakiton mamaayo. Miracle and Healing Crusade, Domingo hangtod Domingo, alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Si Jesucristo wala mabag-o. Sukad kagahapon, karon ug sa umaabot. So karon ang panahon nga mahimot ang kabahin na ay dako nga buluhaton, Miracles and Healing Crusade karong July 12. So sunod ni Domingo, July 12, Domingo ngadto sa Domingo. First time ni nako nakadungog ingani kataas nga Healing Crusade. Kasagaran na to ni bawon o silang kagabi or tulo ka adlaw max pinakataas na karon kay 8 ka adlaw. Pero dili malikay na daghan mga basher pag-post ani sa social media na nganong araman mo sa Mactan Shrine adto mo sa Karakay na daghan masakiton dito. Pero atong nadunggan karon nga kinahanglan og faith. Pangatawa sa mo. na nag-post ito dili sa atong page sa kang Mayor Cindy Chan ba nag-post man ni Mayor Cindy Chan. Ito nga nung ara man dyan mo sa Mactan Shrine, mga maayom na, nag-walking man ang mga tao dira, nag-inom-inom man nag-melon, milk tea. Ato mo dito sa mga hospital. O kung di, ato pa dyan sa cementerio, na nga matay, pang banhawan. Inga na, ang unbelief gani sa atong generation, ang pagkawalay pagtuo sa Ginoo. O ang healing, kinahanglan manig faith. Mauni ang mag-una sa healing, ang faith. Atong nabasahan sa New Testament, mga milagro ni Jesus, ang tanan nga gipang-ayo na ay faith. Dili si Solomon Nabita ang muayo kundi ang gahom sa Ginoo. Gihimo lang ni siyang instrumento. Og mahimo unta tang kabahin ang NLAMF o saman sa ministerial nga under sa Pastors for Change gi-assignan ta nga kita ang muasher Asher og Asheret naa sa gate sa kunay taga God of Glory or naalay ka dire o ako ang Asher na tagaan og naay wristband or armband. O kung madayon to mag-provide sila t-shirt nga share jud ka sa kada nga event. July 12 to 19 o gibahin ni siya sa mga NLAMF nga mga pastors o kinahanglan tag volunteer 5 sa God of Glory gikan. July 12 to July 19 dili man jud ni mas straight. Oy, pastor mo share ko July 12 to July 19. Dili kay ang July 19 anniversary biya sa God of Glory song. So ato ning i-share sa uban nga churches kani nga adlaw. So sa palitan mo ako sa July 12 to July 14 kay bakante ko ana. Ang oras kay alas 4 sa hapon hantod alas 8 sa gabi. So 4 hours ni magnindot ani no ni ka July 20 ang katong tanan nga naay pagtuo ni Jesus na deliver sa mga bisan unsa nga klase nga sakit. First time ni nato, makakota first hand yun nga makasaksi ta, mga wheelchair, mga crutches, ay pambilin. Ang katong gisulti, mga buta, makakita, mga bungol, makadungog. Faith yun ang kuan ni, ang pinaka base, pinaka foundation aning tanan.
So kung ikaw na gibatin mo, uy, bakante man ko. Ug ayaw mo ka kabalaka kay naay support nga gihatag ang kaning nga organization kutob sa mo volunteer. Unya na lang ako isulti nga naay certain amount kung mo commit mo naay certain amount nga gitagana para sa mo usher kaning 25 kabok sa nagkalain-lain nga simbahan. Ang uban nga mga ministerial kay lain sa lain pud sila nga area gi-assign. Ang uban sa prison ministry, ang uban na ay nasa lain-lain nga mga area og nagtinabangay og mao ni ang panahon karon July 12 to 19 nga atong ipakita ang atong suporta sa buluhaton as a body, part sa body ni Christ. Nga dili lang ta magpabilin ari lang sa sulod na ay kuana once in a lifetime, once a year or dili ni once a year, once in a lifetime. Suportahan nato 8 ni kaadlaw straight kung bakante mo ng gabi walay Bible study, walay fellowship, mahimo ta nga mo adto mo support ug ang katong mga usher ato pong suportahan kay basin mo kanila kami raman dili man gison daghan ta mga Kristohanon sa Lapu-Lapu. Amen. Og mobalik ta sa tong giisgutan kanina nga at the same time God is moving. Nigpanguli na to karon natay mga problema ayaw kabalaka. Salig sa Ginoo, have faith in God, trust in God, higugma ang Ginoo, salig siyang pulong kay ang provision siya si Jehovah Jireh, mag-provide siya sa tanan nga nagtuo o nagsalig kaniya. Amen. Ako mong gihangyo nga manindog ta og atong daygo ng atong Ginoo ug tungod kay